Flying Raijin Boruto, pagbabalik ni Sasuke, pagbabalik ni Kashin Koji, mga bagong kalaban na gawa sa Ten Tails at God 3 na may Rinnegan. Pag-usapan natin yan dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 4 full review. Pakipindot nga muna yung like and subscribe para updated ka sa mga Boruto updates, and also follow our social media accounts para wala lang, atin ang simulan. Ang cover page nga para sa chapter na ito ay walang iba kundi si Kawaki. Nagsimula nga ang chapter na to sa dimensyon na kung saan itinago nga ni Code ang Ten-Tailed Beast. Dito nga rin guys nagtapos yung nakaraang chapter. At dito nga tinititigan nitong si Code ang Ten-Tails habang iniinda ang effects ng Rasengan Uzuhiko ni Boruto. Iniisip nga rin dito ni Code yung warnings na nabanggit ni Boruto sa labanan nila na tungkol nga sa panganib na maaaring idulot ng Ten-Tails na hindi niya alam. At alam nga nitong si Boruto yung nangyayari dito sa dimensyon na ito guys, dahil nga sa toad na nilagay niya kay Code bago pa man makabalik si Code dito sa dimensyon na ito gamit ang claw marks. At ito na nga yung isa sa mga nakakatuwa at malupit na bagay na nangyari sa chapter na ito. Dito nga kasi guys ay ginamit nga ni Boruto ang Hiraishin o Flying Thunder God Jutsu, ang signature technique ng grandfather niya na si Namikaze Minato, ang 4th Hokage. Pero nabanggit nga rin dito ni Boruto guys na mukhang hindi pa nga niya mastered yung technique na ito dahil hindi pa nga niya kayang gawin yung ginagawa ni Minato na sobrang bilis mag-teleport as we see dito sa panels na to. Then dito nga biglang na-teleport itong si Boruto papunta dito sa dimension ni Code. At dito nga niya nabanggit na ito nga talaga ay Flying Thunder God technique. Nagulat nga itong si Code dito guys dahil hindi nga niya alam kung bakit at paano nakapunta dito si Boruto. By the way guys, kung nagtataka kayo kung bakit at paano rin natutunan ni Boruto ang Flying Raijin technique, ginawan ko ng video yan. Last video natin. Pero basically si Kashin Koji ngayon nagturo nito kay Boruto dahil nung nagnakaw nga si Kashin Koji ng Shinobi Records mula sa Konoha, nanakaw nga niya yung isa dito na kung saan naglalaman nga ito ng mga records mula sa mga ninja na nag-participate sa 4th Great Ninja War. At dahil nasa 4th Great Ninja War nga si Minato at ang 2nd Hokage na si Tobirama Senju, na gumawa nga ng Hiraishin siguradong nandito nga sila sa records na ito, at ito nga siguro yung nakita o nabasa ni Boruto na inaral nga niya at hanggang sa natutunan niya ang Flying Raijin technique. So balik tayo sa kalagitnaan nga ng reaksyon nitong si Code dito sa pagdating ni Boruto. Laking gulat nga nilang pareho dahil sa isang iglap nga nawala bigla ang Ten-Tails. Kahit nga itong palaka hindi makapaniwala. Then bigla na nga lang may sumulpot na misteryosong individual sa tuktok ng kulungan ng Ten-Tails. At base nga sa appearance at itsura nitong isa na to guys, mukhang ito nga si Bug, yung dating alagad nitong si Code na nakagat nga ng claw grimes at naging maliit na God 3 din. At kung makikita nga natin, meron nga itong dalawang Rinnegan. Pero nabanggit nga dito ni Boruto na hindi nga ito si Bug. At tinawag nga ito ni Boruto bilang Shinju, meaning ito nga mismo ang Divine Tree o God Tree na nagawa ngang mag-evolve at magkaroon ng ego. At kung titignan nga natin dito guys yung mukha ni Boruto, hindi nga nasurpresa dito si Boruto guys dahil siguradong itong pangyayari nga na ito guys nasaksihan na nga niya na mangyayari dahil nga sa foresight niya o kakayahan niyang masaksihan ng mga moments na mangyayari pa lamang sa hinaharap. At siguradong itong mga nasasaksihan nga niya na masasama yung gusto niyang baguhin at pigilan at iwasang mangyari. So itong Shinju nga na ito bigla na lang inatake si Boruto at mukhang malakas nga rin itong nilalang na ito guys. Mas malakas pa sa mga claw grimes, at kung i-estimate ko nga sa aking tingin lamang guys at kahit sa tingin ng iba siguro, itong mga Shinju nga na ito guys God level. Mas malakas pa kay Code sigurado. Nagagawa pa nga nitong makapagsalita at makapan-trash talk. Dahil nabanggit nga nitong isa na to guys na pumunta nga daw ba dito si Boruto para maging umagahan para sa kanya. At ang tawag nga niya kay Boruto guys Boruto Otsutsuki. Then para nga makadistansya gumamit nga dito si Boruto ng lightning style, ngunit nagawa nga itong indahin itong Shinju na ito at inatake nga muli nito si Boruto, pero ginamit nga muli dito ni Boruto yung Flying Raijin at nakatakas siya dito. Dito nga kinausap ni Code si Boruto dahil dito nga na-realize ni Code na wala talaga siyang alam tungkol sa nangyayari at sa Ten-Tails. Then dito nga napansin ni Boruto na matindi yung epekto ng Uzuhiko dito sa katawan ni Code. To the point na wala nang silbi dito si Code guys, kaya nga dito nag-decide si Boruto na i-deactivate na ang effects ng Uzuhiko para nga sana matulungan siya nitong si Code na pigilan itong mga Shinju na ito. Nagbigay nga ng brief explanation dito si Boruto. So basically nga guys, lahat nga ng tao na nakagat daw ng claw grimes nitong si Code na gawa nga sa Ten-Tails magmamanifest nga silang lahat bilang mga humanoid Shinju na katulad nitong kinakalaban nila ngayon. Ibig sabihin nga bawat isa sa mga taong nakagat ng mga claw grimes magiging mga halimaw na may lakas na may kukumpara nga sa lakas ng mga Otsutsuki. Well, hindi ako sure dahil siguradong magkakaiba yung lakas nila. Biglang may sumulpot dito na nagsalita dito sa taas ni
ni Code at Boruto. Isa nga rin siyang humanoid Shinju. Sinabi nga niya na it's all chakra. Lahat nga daw ng nilalang na nabuhay at namatay sa Earth naiiwan yung chakra sa mundo. At siguradong itong mga chakra nga na naiiwan ng mga namamatay at nabubuhay sa mundo pwedeng ma-absorb nitong Ten Tails. Kaya nga siguro kung ating mapapansin nagagawa nilang kopyahin o kunin ang appearance ng mga malalakas na nilalang na ninirahan sa Earth. Hindi ako sure dito guys sa isa na to, pero kung titingnan nga natin parang yung katawan nga niya nakabase kay Jigen or Ishiki Otsutsuki dahil kamukha nga nito si Ishiki. At kung mapapansin din natin lumilipad nga siya guys. At yung abilidad nga guys na fly sobrang unique dito sa Naruto universe. At tanging mga Otsutsuki clan members lamang yung may natural ability na lumipad. Kaya nga malaki ang chance na itong Shinju na ito base mismo kay Jigen o Ishiki Otsutsuki. At dahil nasa katawan nga niya ang chakra ni Ishiki kaya niyang gamitin yung mga abilidad ng mga Otsutsuki at abilidad ni Ishiki. At sinabi nga nitong Shinju na ito na dahil nga daw sa kagagawan ni Code na pag-modify sa Ten Tails naging iba nga yung sistema ng God Tree o Divine Tree at Ten Tails. Nagkaroon nga daw sila ng pride o ego. At dahil nga sa ego na to at pride nagkaroon nga sila ng curiosity at ibang mga emosyon at ambisyon na ibang kumpara sa instinct lamang nila noon na kumain ng mga Otsutsuki. Kaya ngayon nga dahil sa ego at ibang mga nararamdaman ng mga humanoid Shinju na ito siguradong may mga bagay nga silang maiisip at balaking gawin bago nila durugin si Boruto. Posible nga rin guys na balakin pa nilang lamangan yung mga Otsutsuki. Then biglang napalingon dito si Boruto sa isa pang humanoid Shinju dahil sigurado nga guys na nararamdaman nga dito ni Boruto na itong nilalang nga na ito nire-resemble si Sasuke Uchiha. Bago nga natin balikan si Sasuke nalipat nga muna tayo dito sa sitwasyon ng Konoha. Dito nga sa Hokage office nireport nga ni Kawaki ang mga pangyayari sa Konoha na kung saan bigla na nga lang daw naglaho si Boruto sa gitna ng kanilang engkwentro. Hindi nga makapaniwala dito ang Hokage na hindi pala pagkasira ng Konoha ang gustong gawin ni Boruto, kundi si Code pala guys ang talagang target ni Boruto. Pero dahil galit na galit nga itong si Kawaki kay Boruto nagagawa nga niyang manipulahin ng Konoha at Hokage na mapaniwalang kalaban nga talaga si Boruto. At kahit ano pa man daw yung intensyon ni Boruto, kung maganda man o hindi dapat nga daw siyang mamatay dahil isa nga siyang Otsutsuki. Then biglang ang pumasok dito si Sarada at sinabing simple lang naman daw yung nangyayari. Inambush ni Code ang Konoha gamit ng Claw Grimes. Dumating si Boruto para pigilan si Code. Obvious naman daw na ganito yung nangyayari kahit itanong pa nila kay Ada. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi nga hinahayaan ni Kawaki na mag-iba yung tingin ng Hokage at buong Konoha kay Boruto. Pero hindi nga daw hahayaan itong si Sarada si Kawaki na gawin lamang yung mga gusto niya sa loob ng Konoha. Dahil si Sarada nga daw isa pa ring Konoha ninja o shinobi na nangangarap niyang maging Hokage. At dito nga kinumbinsi ni Sarada ang Hokage na si Code nga sinusubukang pigilan itong si Boruto. At sapat na nga raw itong rason para ngayon nga itulungan nila itong si Boruto na tulunin si Code. So balik nga tayo dito sa dimensyon ni Code. Biglang ang umatake itong humanoid Shinju na kamukha ni Sasuke gamit ang kanyang claw marks towards kay Boruto. Meron nga itong Rinnegan guys at yung fighting style nga niya parang Sasuke mismo dahil gumagamit nga rin siya ng Kenjutsu gamit yung kanyang katawan na kaya niyang i-warp into weapon. At nung kinontra nga siya ni Boruto gamit ang Rasengan nagawa nga nitong Sasuke Shinju na ito na mapigilan ng Rasengan gamit ang lightning style na para bang kaya rin niya talagang gamitin ng lahat ng abilidad ni Sasuke. Kasunod nga niyan sunod-sunod nga ring umatake yung iba pang mga humanoid Shinju at dito nga nahirapan si Boruto. Sinubukan nga niya magpatulong kay Code ngunit tinakasan nga lang siya dito ni Code. Muntikan na ngang matalo dito at makain dito si Boruto guys ngunit ginamit nga niya yung Hiraishin para muli siyang makatakas. At sinabi nga ng leader na swerte nga daw itong si Boruto dahil nga yung instincts nga nila nakainin si Boruto kasalukuyang na-overwhelm ng kanilang ego at curiosity na malaman pa ang iba't ibang bagay tungkol sa mundo. At nabanggit nga rin niya na hindi nga daw matatakasan ni Boruto yung kanyang destiny o fate. Nakakapagtaka nga dahil dapat nga si Momoshiki lang at si Boruto yung nakakaalam ng propesiya na ito, di ba? Kaya paano naman kaya ito nalaman itong humanoid Shinju na ito? Well, pag-usapan natin yan sa isang dedicated video tungkol dito sa topic na to. So, gamit niya ang Hiraishin nito tumakas si Boruto papunta sa isang lugar na kung saan nandito nga rin yung katawan ni Sasuke na may nakapalibot nga or parte nga ng Divine Tree. At bukod nga kay Sasuke andito nga rin guys si Kashin Koji. At dito nga sinabihan ni Kashin Koji si Boruto na hindi nga dapat masyadong i-push ni Boruto yung kanyang sarili na baguhin yung mga bagay na mangyayari pa lamang. Dito nga guys pinapakita lang sa atin na desperado rin talaga itong si Boruto guys kahit hindi siya nagpapakita masyadong ng emosyon. Gusto niya talagang baguhin yung hinaharap. At parang nag-aalala nga din dito guys si Kashin Koji. At malinaw nakakampi talaga siya dito ni Boruto. Dahil nabanggit nga ni Kashin Koji na kahit ano nga ang mangyari lalaban nga sila para sa goal nila na iligtas ang mundo at ibalik sa normal lang lahat. At dito nga rin sinabi ni Boruto yung last dialogue na I need you to wait a little more, Sasuke-san. So, lahat nga ng katanungan sa chapter na to isasagutin natin sa mga susunod na videos. Don't forget to like and subscribe and kita sa susunod na video. Anderson Proud. Peace!